tanong ko ngayon, saan na lugar ng Kingdom of Priest nakahimlay ang labi ni Apostol Pedro? Hindi ko na alam yan. Oh, akala ko ba konektado kayo, di mo alam. Hindi kami konektado doon sa Kang Pedro na Katoliko Romano. Kaya nga, hindi namin alam. Kasi hindi kami konektado sa Katoliko Romano. Okay, so si Apostol Pedro pala, membro ng Katoliko Romano. So yung Katoliko Romano pala, tinutukoy pala na Kingdom of Priest. Tama, mali? Pedro, sa hindi pa dumating ang Katoliko Romano, patay na si Pedro. Hindi mo pwedeng sabihin na member siya ng Katoliko. Kasi yung Katoliko, bago lang yan lumabas. Kailan lumabas? Lumabas yan doon sa 321. Yung pinalabas ni Constantine the Great ang Sandilo. Doon yan. Naging legalize yan. Napunta ka naman ngayon 321 pa yan, AD. Ayan ha. Kasi kung wala si Constantine the Great, patay lahat ng Kristiyano kasi uubusin ng Romano yan. Okay, ito tayo ngayon. Salamat kay Constantine kasi napanaginipan yung araw, mayroong cross. Ito tayo ngayon. Kanina, gumagamit ako ng history, referensya. Ayaw mong tanggapin kasi gawa lang ng tao. Ang tanong, saan mo nabasa na ang Katoliko ay nagsimula kay Emperador Constantino? Iba naman ang tanong mo. Ano ba naman to? Hinahabol kita kasi may idea ka. Bawat tapon mo ng argumento, tinatandaan ko yan. Kaya ko nga hinahabol yung argumento mo eh. At sabi mo kanina, huwag paniwalaan yung mga referensya kasi gawa lang yan ng tao. Tanong, yang sinabi mo na ang Katoliko nagsimula year 321 kay Emperador Constantino nung siya'y magtatag ng Sandelo, saan natin yan mababasa? Letra por letra, wala. Saan mo kinuha yung idea na yan? Saan mo kinuha yung ano? Kasi hindi mo naman sasabihin niya kung wala kang nabasa eh. Saan mo nabasa yan? Based on Sandilo. Saan mo nabasa? Hindi ko tinatanong kung may Sandilo siya tinatago, wala. Ang tanong ko, saan mo nabasa na aklat o babasahin na ang Katoliko nagsimula kay Emperador Constantino year 321 nung siya magtatag ng Sunday Law? Saan mo nabasa yun? Sa history, nabasa ko niya na siya yung nag-decree ng Sunday Law. Si sa history ba nagawa ng tao? Sa history na based sa kasaysayan na gawa ng tao o hindi? Kasi yung tao ay templo ng Diyos. Okay. Ayan. Meron namang history na. Ayun. Okay, so ang argumento mo, laban, bawi, atras, abante. So naman tayo ngayon. Lipat ako na ibang argumento. Ito ngayon saan naman na libro, saang libro naman natin mababasa na ang Katoliko ay nagsimula year 321 AD kay Emperor Constantine at anong pahina? Ecclesiastes 24, yung malalim, sino yung makaintindi? Yun ang naintindihan. Hindi yan tanong ko. Ang tanong ko, saang aklat na gawa ng tao ang pinagbatayan mo na ang Katoliko nagsimula 321 AD? Wala. Sabi mo, nakuha mo sa history na gawa ng tao, tapos tanongin kita kung saang history, sabi mo, wala. Yung nangyari, yung Sandilo, hindi ko sinabi Katoliko founded by Constantine letra por letra. Hindi ba sinabi mo, sabi ko sa iyo, kailan ba nagsimula ang Katoliko? Sabi mo, yan ay nagsimula 321 AD noong si Emperor Constantino ay nagtatag ng Sunday Law. So ang tanong ko naman ngayon, saan mo nabasa yan? Inamin mo sa history. History ba nagawa ng tao? Sabi mo, yes. So ang tanong ko sa iyo ngayon, anong pahina ng history nagawa ng tao na mababasa natin si Constantino kay Constantino nagsimula ang Romano Katoliko? Kaya nga brother, gawa ng tao kasi isusulat pa namin yan. Diyan pa mabasa mo. Hindi yan ang
Kasi ikaw na mismo nagsabi, nabasa mo yan sa history. So, anong history book yan? Pahina ng history book kung saan mababasa natin na ang Romano Katoliko nagsimula kay Emperador Constantino. Walang mabasa dyan. Walang mabasa. Based sa among understanding. Based lang sa understanding ninyo. Ngayon, based lang sa understanding ninyo na ang Katoliko nagsimula kay Emperador Constantino, so paano mo nang papaliwanag ngayon na taong 107 AD may tinatawag ng Katoliko? Alam mo brother, kung ating pang palalimin ang istorya dyan, sa 313, dalawa ang ginawa ng Edict of Milan dyan. Hindi yan, Sa Roman state, tinanggap ang mga religion. Kasali na dyan ang Judaism at saka yung Christian na nagdala ng krus. O sa madaling salita, yung tinatawag ngayon ng Romano Katoliko. Sa 313 pa lang, nga meron nagpirma na ang dalawang emperor na si Licinius at si Constantine the Great. At paatrasin pa natin sa 312 na naginip doon si Constantine ng cross sa ibabaw ng araw, doon pa lang, doon na nagsimula yung Kristyanismo ng cross doon kay Constantine. Kasi ang Diyos, Jesus Cristo, pumili ng isang malakas na tao na kayang protektahan at palaganapin ang Kristyanismo. Yun ay si Constantine, naging sole emperor. Siya yung maliit na sungay. Hindi yan ang tanong ko eh. Hindi yan. Yan, maganda yan. Nasa iyo kung tanggapin mo, hindi. Hindi yan ang tanong ko bro eh. Ang haba ng sagot mo, di naman yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa iyo ngayon, saang history book mo nabasa? Anong pahina? Ito pala. Ang tanong ko pala sa iyo is, paano mo papaliwanag ngayon na hindi pa pinapanganak si Constantino, may iglesia ng tinatawag na Katoliko? Walang history mabasa dyan. Wala. Kung may mabasa ako, year 107 AD, aminin mo sinungaling ka. Basahin mo yun. Story na gawa nyo yan. Siya gusto nyo gawa namin. Wala namang problema yan pag mabasa natin si Constantino, hindi founder ng Katoliko. Wala kaming pakialam dyan. Ngayon lang Walang pakialam. Sinabi mo kasi kanina, nagsimula lang kay Constantino. Kung may mabasa ako, before Constantino was born, meron ng iglesyang tinatawag na Katoliko. Aminin mong sinungaling yung sinabi mo kanina na kay Constantino nagsimula. Based sa inyong libro, sa isaya ng writer. Wala. Hindi. Writer, Katoliko ng mga writer dyan eh. Ito, sige. Si Bishop Ignatius of Antioch. Bishop Ignatius of Antioch. May pinangalanan siyang Katoliko, Iglesia Katoliko. 107 AD. Paano nangyari na sinabi mo kay Constantino nagsimula, 107 AD may pinapangalanan ng Katoliko si Bishop Ignacio? Si Bishop Ignacio, nandyan ba sa Biblia? Hindi ang tanong ko eh. Ano ba naman to scapegoat ka ha? Ikaw ang nagsabi na kay Constantino nagsimula. Kay Constantino nagsimula, so before Constantino wala pa yan. Then, kung ganon, kung gagamit ka ng logic, kung kay Constantino nagsimula, so before Constantine wala pa yan. Then, paano mo papaliwanag ngayon? Hindi pa pinapanganak sa mundo si Constantino. May iglesia ng pinapangalanan ng Katoliko. Base sa sulat ni Bishop, ang kasamahan niyo, yung pangulo niyo, wala tayong magawa dyan. Kasi buhay sa noon, nagsulat sa doon, wala tayong magawa. Nagiging history ngayon. Ngayon, dahil nagsulat pala si Bishop Ignatius, 107 AD. Ba't mo naman sinabi na ang Katoliko nagsimula 321, 107 AD may Katoliko na pala? Based sa batas ng tao. Kasi yung batas ng tao, batas ng langit. Teka. Ano ba namang klaseng yan, palusot yan? Ang tanong ko sa iyo bakit mo sinabi kay Constantino nagsimula? Wala pa si Constantino sa mundo, may iglesia Katolika na? Base sa inyong bishop. Hindi naman sinabi niyan sa anong panahon yung Katoliko ang tawag ng church niyo. Kung ganun pala, ibig sabihin, mali yung sinabi mo kanina na kay Constantino nagsimula. Sa aming understanding, tama yan. Sa inyo, hindi. Ngayon, kung tama ang understanding ninyo, paano mo nga ni-reconcile na before Constantine was born, may iglesia Katolika na? Gawa yan ng kanyang pangulo, hindi sa amin. Hindi ako niwala ng pangulo. Nang ginawa yan ni Bishop Ignatius 107 AD, may Constantino na ba?
Sa Constantino, sa 300 na lumabas yan. Sa 300. So wala pang Constantino. Wala pa yung emperador na siyang nagpapatatag niyan. Siyang nagprotekta niyan. So hindi kay Sa Constantino tingin mo? nagsimula. Sa tingin nyo ba yung Kristiyano? Hindi. So dahil wala pa pala si Constantino nagpatatag niyan, nandiyan na pala Iglesia Katolika. So hindi nga pala kay Constantino nagsimula. Sa tingin nyo kung wala si Constantine, lalaganap kayo? Yes. Wala pa si Constantino, lumalaganap na nga eh. Paano kaya laganap? Lahat ng mga emperor pinapatay yung mga Kristiyan, pinapakain sa leon. Oh, tingnan mo na, hindi umabot sa panahon ni Constantine. Kay kung hindi pa tungkol kung kahit na ilang emperador ang persecute. Yan ang sinasabi sa history, no? Sa history yan, sa Roman persecution. The chief reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Na persecute siya panahon ni Emperador Nero, ni Diocletian, ni Trajan, kung sino-sino ang emperador ang nag-persecute sa kanya, halos ubusin siya. Bakit umabot pa sa panahon ni Constantino? Kung doon pa lang matindi yung persecution. Ilang taon yata ang termino ng mga emperador noon? O ba't umabot pa sa panahon ni Constantino? Kung hindi binigyan ng panaginip ng Diyos si Constantine sa cross, sa tingin mo, mahihinto ang Roman persecution, ang Christian persecution, kung hindi nakita ni Constantine ang cross, nanalo siya sa gubat o sa digmaan? Ayun. So, ito palang history pala. Nang dahil sa in hoc signo vinces na itinigil ni Emperador Constantino ang pagpe-persecute sa Iglesia Katolika. Yun ba? Kasi kung si Constantine, isang... Hindi. Klaruhin ko lang. So, kung hindi dahil sa in hoc signo vinces, hindi ititigil ni Constantino ang persecution nangyayari sa Iglesia Katolika. Hindi yan mangyayari kasi magiging kalunos-lunos ang buhay ng Kristiyano pag lahat ng mga emperador ay papatay sa mga Kristiyano. Ngayon, ang tanong ko, paano mo naman nasabi na nagsimula kay Constantino, before pala siya naging emperador, marami ng persecution pinagdaanan ng Iglesia Katolika? Hanggang 1453 ang Roman Emperor. Sa tingin mo, dadami kayo hanggang 1453. Pagkatapos ng 1453, lumabas yung Ottoman Empire. Sa tingin mo, talaga na... Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, eto. Ibig mo ba, sabi mo kasi, pagdating kay Constantino, itinigil ng persecution sa Kristiyano. So, meron na palang Kristiyano pinagpe-persecute before lumitaw si Constantino. Huminto kasi nandun si Constantine, pinadala ng Diyos. Ang hirap pang intindihin yan o hindi lang kayo makatanggap sa totohanan. Ikaw yung argumentong balibaliktad. Windang-windang na argumento pinaglalabas mo eh. Sabi mo kasi kay Constantino nagsimula. So ngayon, inamin mo naman ngayon, before si Constantino, meron na palang mga persecution sa Katoliko nangyayari before si Constantino, tama? Mga persecution noon. Pag iasali mo pa si Constantine, kapag hindi nakita ng krus si Constantine, hindi siya mag-convert ng Christian. Hayaan niya si Diocletian na papatayin. Yun si Galerius, hayaan niya patayin yung mga yun. Yun si Maxentius, hayaan niya patayin yung mga tao. Hindi siya makikialam. Ang tanong ngayon, ba't mo sinabi kay Constantino nagsimula, before Constantino, marami na palang persecution ng pinagdaanan ng Iglesia Katolika? Based on legal matters. That is a decree. Hindi ang tanong ko. Ang tanong ko, kung tama ang sinabi mo na tama ang unawa nyo na kay Constantino nagsimula ang Katoliko, paano nangyari na before Constantino marami ng Katolikong napatay ang mga naunang emperador? O totoo naman yan maraming pinatay yung mga emperador, dami yung mga emperor. So hindi nga kay Constantino nagsimula? Kaya nga si Constantine yung nagiging tulay para matigil yan. Siya ang naging tulay para matigil. So hindi sa kanya nagsimula ang Iglesia Katolika? Pero hindi Katolika ang pangalan noon. Mababasa ba sa Biblia, Katolika ang pangalan ng Iglesia ng Diyos? Sagot. Basahin mo. Yun sa King James Version. Teka, pandaraya to. Sabi niya, mababasa mo ba? Tapos ngayon, babasahin ko na, nagbigay ng conclusion sa King James Version. Ba't mo hahanapin sa junk store ang isda?
Naghahanap ka ng isda, bibigay ko na sa palengke. Ba't mo pa hanapin sa junk store? Nag-iisip ka ba talaga? Ang nangyari noon, mangyayari sa inaharap, wala kang mabasa sa panahon ni Moises. Nangyari sa inarap. Hindi naman yung tinutukoy na sentido eh. Mali. So, dahil alas 12 na malapit, na-enjoy tayo masyado. Ito yung magandang talakayan, ano? Ito ay sharing of ideas. Ano siya? Hindi ko pa natanong yung tungkol sa Little Horn. Bro, payag ka bro. Next time nating usapan bro, yung Little Horn naman pag-usapan natin. Ano? Next nating usapan, yung Little Horn naman pag-usapan natin. Little Horn. Yung Kingdom of Praise pag-usapan natin. Hindi pati tapos eh. Little Horn, marami ang nag-interpret yan. Nasa tao kung maniwala o hindi. Yung Kingdom of Praise, talagang literal for literal nakasulat yan. Hindi Katoliko. Sa panahon sa Sinai. Sino namang Bible scholar na nagsabi na yan ang pangalan ng iglesia? Basahin mo sa Exodus. Wala kang pinagkaiba sa Wala kang pinagkaiba sa born again Nabasa lang na you must be born again. Nag-conclude ka agad, pangalan ng iglesia, born again. Si John the Baptist, pag ikaw nabautismohan ng Katoliko, ang tawag sa'yo, Katoliko. Ikaw nabautismohan ng Baptist, ang tawag sa'yo, Baptist. Si John the Baptist, member ng Baptist Church. Wala kang pinagkaiba sa kanyang muli mong interpretasyon So ito tayo ngayon. Next ating labasan tayo ng Bible scholar. Para hindi lumilitaw na ba't sa inyo lang nanggaling ang argumentong yan? Sabihin mo, wala pa kayo sa mundo, walang interpretation na yan. No? Ulit tayo, no? Bible scholar tayo. Sige bro, labasan tayo ng Bible scholar sa sunod ng paghaharap. Sa panahon ni Moises Sinai. Baptist ba? Born again ba? Sige bro. Lalabanan ko yan bro. Maglabas ka ng history na ang iglesia doon tinatawag na Kingdom of Praise ang pangalan. Sabi ng Ama na kanyang ipapreach sa Israel. Hindi yan ang ko Sabi ko, lalabanan kita sa gusto mong talakayan, pero maglabas ka ng ebidensya, history, history encyclopedia, na ang iglesyang yon ang pangalan ay Kingdom of Praise. Sa panahon ng iglesia, sa panahon ni Moises sa Exodus 19, yan ang sabi ng Ama. Talo ka dyan, brother. Sige. Sige. Sabi ng Ama, sige. Eto ngayon tayo. Ating sunod natin kita, maglabas ka ng Bible scholar ng ibig sabihin ng Exodo, yung Exodo na ginamit mo kanina, na ang iglesyang yan, ang kanilang pangalan ay Kingdom of Praise. Payag ka? Hirap talaga ibagin yan, brother. Payag ka ba? Pili ka na, brother. Walang Katoliko sa Hindi. Ba't huwag ka muna Katoliko? Wala pang Katoliko sa Old Testament panahon ng Exodo. Kaya ang gusto ko, paglabanan natin yan, sa next nating sagupaan, maglalabas ka ng history, ebidensya beyond reasonable doubt, encyclopedia history, legit na history, na nagsasabi na ang iglesyang yon, ang kanilang official name ay Kingdom of Praise. Laban ka? Doon ako sa kung ano yung sinabi ng Diyos Ama na siyang ipapreach isasabi sa mga anak ng Israel doon. Ngayon, ipapreach. Ang tanong ko sa iyo ngayon, para ka lang yung kay Pilimon Rian Bonanza. Ano ba ang itinuturo ng Panginoon na ipangaral? Katoliko, kaharian ng Diyos. Ano ba naman yan? Mga tanong na very illogical. Huwag mo kung ng tanong na illogical. Gusto ko labasan ng ebidensya to. Papayag ka ba na sa sunod nating paghaharap, maglalabas ka ng encyclopedia na ang tinutukoy sa Exodo, ang iglesyang yan ay papangalan ng Kingdom of Praise? Kung Britannica, kung mga dictionary, hindi ako dyan kasi dyan sa Bible, mas lamang ang Biblia kaysa sa mga diksyonaryo. Sige, lamang ang Biblia. Saan sa Biblia mababasa na ang iglesia pinapangalan ng kaharian ng mga pari? Yun ang sinabi ng Diyos Ama. Sige, basahin natin. Sige, bago tayo magtapos, basahin natin lahat ng bersyon ng Biblia. Pangalan pinapangalanan gusto ko mabasa ko talaga. Ang iglesia ito'y pinapangalanan. Talagang nandun na pinapangalanan, named. Pangalan, iba yung pangalan eh. Oy, pangalan. Yung sa inyo, pinangalanan yung Kingdom of Praise, yung nasa rehistro nyo, tama, mali. Kasi kung ano yung pinipreach mo, yun ang pangalan mo. Yun na nga. So, dahil maglabas na ng ebidensya ngayon,
Anong Bible version na yung sa Exodo, they were named kingdom of priests? Anong Bible version yon? Magiging, basahin mo ulit. Hindi, papangalanan. Ang sabi ko, papangalanan kasi kayo, nagpangalan kayo sa iglesia nyo ng Kingdom of Priest. Ang challenge dito ngayon, papangalanan. Papangalanan ha? Kasi nagpangalan kayo eh. O ngayon, papangalanan. Anong Bible version mababasa na ang iglesyang yan ay pinapangalanang? Sa English pa, named. O sa Bisaya pa, ginganlan ng Kingdom of Priest. Ganito nakasulat, brother. Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests. Ye shall be. Magiging kaharian ng mga serdote. Ay, hindi yan ang tanong ko. Hindi yan ang tanong ko kasi si Apostol Pedro wala sa inyo eh. Si Apostol Pedro, kingdom of priests pero wala siya sa inyo eh. Ang ating dito, yung pangalan. Pangalan. Bigyan mo ako ng Bible version na nakalagay dyan, named o pinangalanan. Si Pedro natin. Jesus naman nating Diyos. Hindi ang tanong ko. Asang Bible version mo? Sige, labas na ngayon bago tayo magtapos. Wag mong masyado paligoy-ligoy. Yang kaligoy-ligoy, karuwagan yung paligoy-ligoy na yan, panluloko sa kapwa-tao yung paligoy-ligoy. Very simple lang ang question, 1 + 1 = 2 lang naman. Saang Bible version natin mababasa na sinasabi dyan, named o pinangalanan na Kingdom of Priests? Wala yan, brother. Wala pala. Wala pala, para lang pala kayong born again. Nakabasa lang ng you must be born again, na-conclude ka agad, born again ang pangalan ng iglesia. Wala pala kayong pinagkaiba sa born again. Saksi ni Jehovah. Wala. Isaiah 43:10, kayo ang aking mga saksi. By nag-conclude ka agad, saksi ni Jehovah. Oh. Pangalan yung sasabihin, ye shall be unto me a kingdom of priests. Hindi ba yung pangalan? Hindi ba yung pagpapangalan? Hindi yung pangalan. Sa iyo, hindi sa iyo. Oh. Hindi mo alam kung ano Ay, kung ngayon, kung tama ang unawa mo, nasa ang history mo? Nasa ang history mo? Ilabas mong history mo na pinapangala. Wala sa Biblia. Ye shall be unto me. Hindi ba yung Biblia? Named. Papangalanan, named. Kaya nga, ye shall be unto me. Magiging kingdom of priests. Hindi ba yan pangalan? Yung Katoliko, kingdom of priests yun eh. Kaya nga nasa amin si Pedro eh. Kingdom. Tinan mo, hindi mo may paliwanag. Tanong ko, saang chapter ninyo inilibing si Apostol Pedro? Kingdom of priests, hindi naman kingdom of priests ang kapangalan dyan. Hindi. Si Apostol Pedro ay tinawag na na tatawagin silang kaharian ng mga saserdote. Tatawagin silang saserdote. Pero saang chapter ng simbahan nyo nakahimlay ang mga apostol? Ang sabi ko, brother, yung sinabi ng Diyos Ama. Hindi yan ang tanong ko. Dahil sina Apostol Pedro, unang Pedro 2:9, tatawagin din silang kaharian ng mga pare. Ang tanong ko ngayon, saang chapter ninyo inilibing si Apostol Pedro? Wala kami, hindi namin si Pedro kasi yung Diyos Ama, direct kami sa... Sige. Ito. Para diretsahan na. Inaamin mo ba ni isang apostol ni Kristo walang nakalibing sa chapter ninyo? Hindi naman si Pedro yung high priest namin. Hindi. Tanong ko eh. Ang tanong ko, unang Pedro 2:9, tatawagin din silang kaharian ng mga pare. Unang Pedro 2:9. Ang tanong ngayon, saang chapter ninyo, kasi inaangkin yung talatang yan eh, saang chapter ninyo inilibing si Apostol Pedro at ang ibang apostol? Bakit kukunin pa namin si Pedro? Ano? To prove na kayo nga ang tinutukoy sa Biblia na Kingdom of Priests. Yung sinabi ni Pedro na magiging kaharian, yun ay binase niya sa Exodus 19. So siya ba'y kabilang doon o hindi? Katoliko ang dapat. Hindi, kabilang ba siya doon o hindi? Hindi na kayo kay Pedro, hindi na kayo. Hindi, ang tanong ko, kabilang ba siya doon o hindi? Hindi, ang sabi mo, dapat si Pedro ilibing namin. Hindi, ang tanong ko, kabilang ba siya doon sa Exodo? Kasi sabi mo kasi,
kinuha niya yung pangalan doon sa Exodo. So kabilang ba siya doon sa Exodo? Yes or no? Yun ang pangalan. Kabilang ba siya doon o hindi? Alam naman natin yung sabi ni Panginoong Hesus Kristo doon kay Pedro, ang iglesia. Hindi, ang tanong ko, kabilang ba siya doon o hindi? Kabilang siya kasi siya. O kabilang siya. Doon sa iglesyang saan siya nabibilang, doon rin ba kayo nabibilang? Saan ba nabibilang si Pedro? Hindi, doon ba kayo nabibilang? Yes or no? Nabibilang kami sa kaharian na itinayo ni Kristo na yung 12 disciples kasali si Apostol Pedro. O yun nga. So, dahil yun tinutukoy sa sa unang Pedro 2:9, kayo ba'y kabilang sa sa iglesyang yun? Yung sinabi ni Pedro, kami ang katuparan yan. Ano katuparan? Bakit? Propesiya ba yun? ang tanong sa iyo, kabilang ba kayo doon sa kinaniba ni Pedro na iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo? Kabilang ba kayo doon? Sa panahon noon, hindi pa kami buhay noon. Bakit mo? Hindi, kabilang ba kayo doon? Konektado ba kayo doon? Karugtong ba kayo doon? Kami yung karugtong kasi kami yung kayo pala ang karugtong nun. Pwede ka bang maglabas sa akin kung kailan kayo naidugtong doon? Kung gusto mo na ng kompetisyon, meron sinabi diyan sa Hosea 6:2 na tapos na. Hindi ang tanong ko, bro. Asa ng bro? Kailan kayo naidugtong doon? Sino ang nilapitan nyo para kayo maidugtong doon? Sabi ng Panginoon, itatayo niya ang templo tapos na yung kalawang araw. Sa ikatlong araw, itatayo niya. Hindi yan ang tanong ko, bro. Ang tanong ko, kailan kayo naidugtong doon at sino ang nilapitan nyo para maidugtong kayo? Yun nga, mabasa natin yan sa Mateo 10:15, ang tatanggap ng kaharian. Hindi yan ang tanong ko. Napakaliwanag ng tanong ko eh. Ito talaga, no? Napakaliwanag ng tanong ko, no? Napakaliwanag ng tanong ko eh. Ang tanong ko sa iyo, ito. Kailan kayo naidugtong doon at sino ang nilapitan nyo para kayo maidugtong doon? Merong 2,000 years. Yung Panginoon kasi, yan ay nagbibigay ng diktasyon sa aming Pangulo. Merong 2,000 years from 457 BC. Ay, hindi yan ang tanong ko, bro. Ano ba naman to? Magsisinungaling na naman to eh. Maling aral, ipapano sa atin. Hindi uubra yung laso ng aral ninyo. Ang sa akin lang, sagutin mo ang tanong ko, anong taon kayo naidugtong doon at sino ang nilapitan ninyo para kayo maidugtong doon? Ang Diyos mismo ang nagsabi sa aming Pangulo. Hindi. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa inyong Pangulo? So hindi na kayo lumapit sa kanyang mga alagad para kayo maidugtong? Sabi ng Panginoon sa kanya, kaya ba itong itayo? Sabi niya, kaya. Bakit siya bakit siya utusan na magtayo? Mayroon nang tinayo ang Panginoong Jesucristo. Kasi hindi yan, kasi sabi ng Panginoong Jesucristo yan sa Matthew 20:37, hindi siya tinanggap ng mga taga Jerusalem. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, ba't niya uutusan yan si Yabo na magtayo, meron na siyang iglesyang itinayo? Kaya nga siya yung tumanggap eh. Sabi ng Panginoon sinabihan siya, tayo mo. Kaya siya yung tumanggap kasi nawala yung kingdom of Christ. Nawala ang iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo? Nawala yan kasi hindi kingdom of Christ ang lumabas kasi. Iba yung... sige. Saan sa Biblia mababasa na nawala ang iglesia na tatag ng Panginoong Jesucristo? Yung pagsabi ng Panginoong Jesucristo nga, yung kaharian ibibigay sa bansa na nagkabunga. Matthew 21:42. Hindi ko tatanong kung ibibigay. Ang tanong ko, saan mababasa sa Biblia na nawala ang iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo? Ibig sabihin kong nawala, doon sa Jerusalem. Nawala na doon. Binigay sa ibang bansa. Ayan. Sige. Ito tayo sa ibang bansa. Saang bansa? Saan namang bansa yon dinala? Mabasa natin dyan sa Isaiah 24:15 na luwalhatiin natin ang Panginoon sa silangan, sa mga pulo. Teka, napunta ka sa Isaias? Ano ba naman yung Isaias na na-atras ka sa panahon? Dito tayo sa panahon ni Kristo. Sabi niya kasi,
ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo at ililipat sa ibang bansang nagkakabunga, sa isang bansang nagkakabunga. Saang bansa inilipat ang iglesia mula sa Jerusalem? O yun ay papatunayan mula sa banal na aklat. Saan nga? Saang bansa? Papatunayan nga eh. Hindi mababasa sa Biblia, papatunayan lang. Hindi mabasa sa Biblia. Ito, babasa ako talata, ha? Okay, mabasa ko talata. Ang babasahin ko ngayon is Gawa 23:11. Itong sabi sa Gawa 23:11. Ang sabi ay ganito, sa 3:11 ng Gawa 23:11, sabi ganito, kinagabihan nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganun din ang gagawin mo sa Roma. Ayan. Ano ba? May kaharian ba dyan? Saang bansa? Mula sa Jerusalem. Sabi kasi, ang ililipat, ang aalisin sa Jerusalem yung kaharian at ililipat sa ibang bansa. Ang tanong dito ngayon, saan pinapupunta si Apostol Pablo? Ano bang sabi dyan? Kaharian ba? Ano nga? Kasi ililipat, natural. Bago mo ilipat doon, mangaral ka muna. Saan siya inutusang mangaral para doon ilipat? Basahin mo dyan kung kaharian ba yung Hindi, tagutin mo. Asan ba ililipat mula sa Jerusalem? Ano ba ang ililipat? Bago ko sagutin yan. Sabi mo, Mateo 21:43, ang kaharian ng Diyos ililipat sa isang bansang nagkakabunga. So mula sa Jerusalem, ililipat siya sa ibang bansa. Ngayon, nasaan ang kaharian dyan? sa talatang, wala nga kaharian doon sa Isaiah 24:15 ginamit mo eh. Merong luwalhatiin ng Panginoon dyan sa iyo. Walang kaharian doon. Luwalhatiin, meron. Kahanapan mo ko ng kaharian yung ginamit ng Isaiah 24:15. Wala namang kaharian doon. Pero merong ama. Meron Kaharian ang tinutok. Ang tanong mo kasi, may kaharian ba dyan? Kaharian ba? Ngayong balikan ko yung talatang Isaiah ginamit mo. Mag-aalibay ka. Basahin mo kung ano nakasulat sa Isaiah. Tama ba itong sinasabi rito? Na mula sa Jerusalem, sila pinapupunta sa Roma. Tama ba to? Mali. Saan yung mabigat? Yung si Pablo. Hindi. Ang tanong ko, tama ba ito na ang Panginoon mismo ang nagsabi sa kanya, papupuntahin siya sa Roma? Tama ba ito? Mali. Tama yan, pero hindi kaharian. Ayun, Roma. Ngayon, lipat naman ako ngayon sa Roma. Roma 1:7 hanggang 8. Sabi naman ganito, sa inyong lahat dyan sa Roma na minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Tama ba na sila tinatawag para maging banal? Banal. Nakasulat yan. Walang kaharian. Tama ba? Tawagin silang banal? Mas pasulat Tama yan. Ano ibig sabihin na tawagin silang banal? Ano ibig sabihin yan? Holy. Para saan? Para gawin silang gawin silang kanyang kaharian o hindi? Magiging holy sila para sa pagpalaganap na si Jesus ay Diyos. Hindi. Yun ang kalapil. Hindi kaharian. Sige, para maano natin kasi Bisaya ka, ating Bisayain kasi Bisaya ka eh. Sige. Sabi dito sa Bisaya, gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigog mo gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Sa Tagalog, sinusulatan ko kayong lahat na nasa Roma na minamahal ng Diyos at tinawag ng Diyos para maging kanyang katawhan, yung kanyang mga alagad. Mga alagad. Ako'y basa buhat. Kasi buhat. Roma 1:7 binabasa ko dito. Buhat ka ngayon. Asa na? Ako'y basa. Mo ko'y Bible. Ito. Bisaya to. Roma 1:7. Maayong balita, Biblia. Roma 1:7. Ako'y basa. Maayong balita, Biblia. Basahin mo. Kasi yan ang ginagamit ko eh. Doon ako kumukuha ng batayan eh. Hindi imprimatur. Huwag mo kong kontrahin sa hindi version ng Biblia ginagamit ko. Sige, saan yung bird?
Mayong balita, Biblia, Roma 1:7. Si Pablo, ulipo ni Jesucristo, tinawag sa pagkaapostol. Inahin alang sa mayong balita sa Dios. Nga kaniadto iyang gisaad pinaagi sa iyang mga propeta diya sa balaang kasulatan. Sa mayong balita may tungod sa iyang anak nga sumala sa iyang pagkatao, gianak nga kaliwat. Maumday pawali di ay anak ni David naman di ay. Og uban sa gahom gipaila ang anak sa Dios. So man sabta brother, gipaila sa Dios sumala sa espiritu nga balaan. Walay papel nito ni Pedro o ni Pablo. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Muna sangyaw, binisangyaw sa tulikoron si Jesucristo nga atong Ginoo. Wa gingarian diri. Pinaagi kang kinsa na dawat namo ang grasya ug ang pagkaapostol aron nga alang sa kadungganan sa iyang ngalan ang mga tawo sa tanang kanasuran among madala ngadto sa pagkamasinugtanon sa tinuuhan nga uban kanila kamo usab ipanagtawag aron maiya ni Jesucristo. Pawali diri brother nga si Jesus anak ni David. Hindi. Hindi. Hindi bro. Ay ito sino nga ano to may ginagawang pagtitwist to Ang ginamit ko mayong balita Biblia. Sabi mo tinuuhan. O ngayon, ano ang tinuuhan ng mga nasa Roma na tinawag para kanyang maging alagad? Maging alagad para sa pagsabi na si Jesus anak na David. Ano ang tinuuhan? Tinuuhan o kanilang pananampalataya, tinuuhan o grupo ng pananampalataya. Ano ang kanilang tinuuhan doon sa Roma na kung saan sila ay tinawag para maging kanyang alagad? Karon ang tinuuhan ba gituman ba ninyo ang tinuhuan dito sa Kingdom of Praise sa panahon ni Ano na ako nagtatanong nag-aalibay Ang tanong ko, ano ang tinuuhan ng mga taga-Roma kung saan tinawag sila para maging kanyang alagad? Magiging alagad para sa mayong balita. Hindi, ang tanong ko, ano ang tinuuhan ng mga taga-Roma? Yan ang taga-Roma, pagano yan dati. Ano ang tinuuhan ng mga taga-Roma kung saan sila ay tinawag para maging kanyang alagad? Tinuhuan noon o sa panahon na lang. Ano ba naman to? Ang dami. Ano ba yan? Pinaiikot mo ba ako sa sa live program ngayon? Yung Roma kasi. Halatang halata na pinaiikot lang tayo nito. Halatang halata, pinaiikot natin. Napakaliwanag ng aking tanong Ano ang tinuuhan ng mga taga-Roma kung saan sila ay tinawag para maging kanyang alagad? Kailan ba yun? Ay, ano ba naman to? Ang liwanag ng tanong Ano ang tinuuhan ng mga taga-Roma kung saan sila ay tinawag para maging mga alagad? Sa panahon na nandun na si Pablo, ang kanilang tinuuhan o paniniwala, itong paniniwala nila na si Jesus ay gianak nga kaliwat ni David. Ang tanong ko, yan ba ang hindi yan ang ano ba naman to? Ano ang kanilang tinuuhan? Yan ba ang yan bang ang pinapangaral ba ni Pablo doon is kaharian o hindi? Hindi kaharian kasi yung pinapangaral na yung tungkol kay Jesus. Si Jesus ay Diyos, si Diyos ay namatay at buhay muli. Yun ang pinapangaral ni Pablo. Walang kaharian Hindi ba siya nangaral ng walang kaharian dyan. Hindi ba siya nangaral ng kaharian sa sa Roma? Nangaral siya ng kaharian pero bakit ang itinayo nyo hindi Kingdom of Praise? Bakit Iglesia ni Katolika Romana? Bakit? Ang lumayo Sabi mo kanina, hindi kaharian ang ipinapangaral. Bakit sa Roma? Sabi mo sa Roma O tanong, pinapangaral ba niya sa Roma ang tungkol sa kaharian o hindi? Wala dito sa Roma 1. Baka nandun sa iba. Ano ba namang klaseng palusot? Kanina, ginamit ko ang 23:11 ng gawa. Kung ikaw ay nagpapatotoo sa akin dito sa Jerusalem, gawin mo yan doon sa Roma. Ang tanong mo, may kaharian ba dyan? So, ang tanong ko ngayon sa iyo, ibabalik ko sa iyo ang tanong ngayon. Sa Roma ba, nangaral ba si Apostol Pedro patungkol sa kaharian o hindi? Roma chapter 1 or sa... Huwag kang magpalusot. Wala akong pakialam kung saan aklat sa Roma. Ang tanong ko,
Nangaral ba si Apostol Pablo sa Roma ng tungkol sa kaharian? Yes or no? Sagutin kita, brother. Mayroong mababasa na si Pablo nangaral ng kaharian. Ayun. So yung sinasabi doon sa Gawa 23:11 na ikaw nagpapatotoo sa akin dito sa Jerusalem, yan ang gawin mo sa Roma. Ibig sabihin, ipangaral doon para ang doon ng tungkol kay Kristo at ang kaharian ng Diyos. Tama? Tama, kaharian. Yun ang sabi ng Diyos. O ngayon, ano ang naging resulta ng kanilang pananampalataya doon? Kingdom of Priest o Katoliko? Nagiging Katoliko, hindi na Kingdom of Priest, na ibang pangalan. So bakit hindi Kingdom of Priest ang tinawag sa kanilang iglesia? Si Pablo nangaral ng kaharian ng Diyos. Hindi, ang tanong ko, bakit hindi Kingdom of Priest ang ipinangalan sa kanilang iglesia kung tama ang unawa mo na iglesia, Kingdom of Priest dyan is pangalan ng iglesia? Kaya nga ako nagulat bakit hindi Kingdom of Priest ang pangalan na titulo nyo? Ang tanong, nagulat ka. Ay, to. So ating i-reconcile ngayon ng history gamit ng unawa ninyo. Kung tama bang unawa nyo, mali. Kung tama ang unawa nyo, bakit hindi Kingdom of Priest ang naging resulta ng pangangaral ng mga apostol sa Roma? Iglesia ng Roma. Kayo na ang nag-iba sa mga preaching ni Pablo at Pedro. Kayo ang nag-iba. So inaamin mo ngayon pala na ang term Kingdom of Priest ay hindi pangalan ng iglesia. Sabi sa Exodus 19, yan ang Hindi. Ano ba naman to? Ano tayo dito puro paglalaro sa isip to, no? Wala tayong mapapala rito dahil pinaglalaruan na lang yung mga argumento. Nawawala na yung spirit of honesty sa taong ito. No? Sabi dito ni Angelo Niocop Borja, patulugin mo na yan, bro. Wala kwenta katalakayan. Talagang walang kwenta. Hindi matino kung pagkausap Kung tama ang unawa niya, dapat ang resulta sa pangalan, Kingdom of Priest, hindi ba? Kung tama ang unawa niya. Ba't hindi gano'n na nangyari? Sabi niya, kaya nga ako nagtaka Ibig sabihin, mali ang unawa ninyo. Ganun lang kasimple yun. Dahil mo paligoy-ligoy. Hindi yun ang nangyari kasi mali ang nasa isip ninyo. Ganun. Kung tama pa ang nasa isip ninyo, sana ang pinangalan sa iglesia, Kingdom of Priest. Identity kasi yun hindi yung pangalan Tingnan mo ang Iglesia Katolika, ang daming pare. Sa inyo, marami bang pare? Kayo ba'y kaharian ng pare? Ilan lang membro ninyo? Nasa dapitan lang yata kay Dipolo, wala kayo sa Amerika Wala kayo sa Israel, wala sa Espanya, wala sa Amerika, wala sa Roma. Nasa Mindanao lang kayo Ano ba naman to? Paligoy-ligoy, daming paliko-liko. Against reality mga pinagsasabi mo. Ayun, kaya nga ako nagtaka, ba't Katoliko pinangalan ninyo? Ibig sabihin, hindi tumugma ang paliwanag mo sa reality. Ang tawag dyan, kathang isip. Myth, an idea which is not in agreement with reality. Kaya ka nagtataka ngayon kasi ang turo ninyo is against reality. Ano ba naman to? At yung papala rito, mukhang kung mataas ang pinag-aralan nito, dinadaan tayo sa filosofya. Alam ninyo, sa Biblia, huwag niyong tanggapin ang mga ganyang uri ng mga pangangatwiran ng filosofya. Basahin natin, Kolosas, 2:8. Anong sabi rito? 2:8 ng Kolosas, ang sabi ganito, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Kaya kawawa naman yung ating nakatalakayan ngayon. Yung kanya puro lang imahinasyon. Kaya siya nagtataka kasi yung sa kanila based on imagination ni Yabo. Not based on reality kasi kung based on reality dapat pinangalan ng Kingdom of Priest.
Ang kingdom of priest kasi dyan sa Biblia, it is one of the identity of the true church. Tingnan mo simbahang Katoliko, ang dami-daming pari. Sa kanila, bilangin nyo ang pari ilan. Kawawa naman, nasa dapitan dipolog lang. Hindi yata nila napuno ang buong Pilipinas eh. Paramihan ng pari, ang daming pari ng simbahang Katoliko. Tayo ang tunay na kingdom of priest, hindi sila. Ba't tayo pinangalan ng kingdom of priest? Kasi hindi yan pangalan. Kaya siya nagtaka kung bakit daw hindi tayo pinangalan ng kingdom of priest. Ang dami-dami niyong pari. Nako. Eto'y alagad, alipores, na nagpapakilalang master pope dun sa dapitan, na nagmamagaling sa kanya mga video, binabangga si Eugene Gapo. Wala naman palang binatbat, puro pala katang-isip mga tinuturo. Kanina ko pa pinanoto na dami mga private interpretation, walang... Bro, next time na lang bro, dahil malapit, alas 12 na pala. Lumagpas ako sa oras. Ang haba. 8, 9, 10, 11, 12. 4 hours mahigit. Gano'n na ba ako nagsimula? Natin? Tingnan mo, 3 hours and 54 seconds. Almost 4 hours na po tayo mga kapuntos. Matinding overtime to. Kaya, ganun pa man. Sana, isa to? Alipores ni Yabon, next natin pag-usapan, yung Little Horn. Okay ba sa'yo yung bro? That is a prophecy. That is interpretation, exegesis of the Bible. Sige bro, yan ang ating talakay naman next time. Siguro Monday night uli. Kasi yung Monday night, yun ang day of ng punto por punto eh. Doon ako available for talakayan. Okay? So, Monday night tayo bro. Okay ba sa'yo yun bro? Okay lang yan pa. Kaso ganito lang gawin natin para hindi magiging hindi magiging sa maingay. Dapat kung ano ang sagot ng isa, huwag mong i-rebuttal. Kasi yan ang paniniwala niya para hindi magiging magulo sa on-air. Kung magtanong ka, doon ka sa tanong na hindi mo ulitin at hindi mo ilalak yung tao. Hayaan natin kung ano. Hindi naman to debate, sharing. Sabi mo sharing. So kung ano ang sasabihin niya, just respect. Para hindi magiging magulo ba? Para hindi naman tayo ang nag-aaway dito. Yung Panginoon ng ating sinisilbihan tapos tayo nag-aaway. Isang Diyos ang ating piniwalaan. Dapat we will show the love of our fellow men. So, respect each other. Kung hindi mo kaya ang kanyang sagot, ay proceed ka sa ibang question. Kung hindi mo kaya, tapusin natin. Ano lang. Okay. Ako kasi, ang gusto ko, pag ako natanong ng 1+1, wag mo ko sagutin ng araling panlipunan. Ganyan ang prinsipyo ng programa ko. Pag ako nagtanong ng 1+1, wag mo ko sagutin ng araling panlipunan. Liwanag ng tanong ko, ang layo-layo ng sagot mo, ang daming oras na nasayang doon. No? Bawat sagot mo na malayo sa tanong, ang daming oras na nasayang doon. Kaya nga ako paulit-ulit sa aking mga katanungan kasi hindi mo pinupuntire yung tanong ko. Iba, ang tanong ko 1+1, sinasagot mo araling panlipunan. So talagang hindi tayo magkakatugma doon. Next time, para magandang usapan. Kanina, bago ka, may katalakayan ako, hindi naman ganyan ang resulta. Pero ba't sa'yo ganyan? At saka hindi magulo yung natin sa live. Pakinggan mo, i-replay mo ito. Hindi magulo pakinggan sa live. Siguro para sa iyo magulo, pero sa akin hindi magulo. Pakinggan mo, i-replay mo ang video. Hindi magulo ito. Okay? So, okay na yun bro? Okay na yun bro? Alas 12 man na pala mahigit. Ayun, gusto mo na sa horn. Hindi pa tayo tapos kingdom o priest. Sige lang, okay lang. Natapos na bro. Napatunayan na nga. Kaya ka nga nagtaka kung bakit hindi kingdom o priest ang pangalan eh. Napatunayan na ang Katoliko is kingdom of priest. Ang Katoliko tinutukoy niyan. Kaya lang, nagtaka ka kasi hindi kingdom of priest ang pinangalanan. Ang pinigay na pangalan, Katoliko. So yun na mismo nanggaling yun eh. Kaya ka nga nagtaka eh, hindi ba? Taka nga ako sa inyo bakit Katoliko pinangalan ninyo, hindi kingdom of priest. Hindi. Inaamin mo nga kami pala yung kingdom of priest, pero ang aming ginamit na pangalan, Katoliko. Ikaw na, bibigyan mo na mismo nanggaling yun eh. Hindi nga, dapat sabihin mo, dapat patulungan. Yun nga. So, mali yung unawa nyo sa nakasulat. Kasi kung tama pa yon, hindi ka sana nagtaka
kung bakit hindi kami nagpangalan ng Kingdom of Priest. Kasi ang Kingdom of Priest is one of the identity of the true church. Pero ang name niya, Iglesia Katolika. Kaya ka nagtaka kung bakit ang aming ipinangalan ay Iglesia Katolika. At hindi yung expected mo na Kingdom of Priest. Kaya pala kayo gumawa ng ibang iglesia dahil hindi nangyari sa amin yung expected ninyo. Isa lang ibig sabihin yan, mali ang unawa ng inyong mga ngaral. Kaya kayo nagtaka. Kalay mo, inamin mo na mismo. Kaya nga ako nagtaka sa inyo, bakit Katoliko ang ginamit nyo? Hindi nga kami nga pala yun. Kaya ka nagtaka. Ano ba naman yan? Hanggang dito na lang tayo bro, malapit na alauna oh. Sige, babay na tayo bro. Okay, aminin mo ngayon, merong hindi litra por litra. Hindi pwede yung litra por litra lahat. Kasi pag litra por litra, dapat Kingdom of Priest. Tapos. Mali na naman. Sa buong buhay ko, mula nang ako'y evangelist ng Seventh-day Adventist hanggang ngayon, hindi ko hinanapan ng letra por letra ang mga nakatalakayan ko. Dahil ayaw ko na hanapan din ako ng letra por letra. Lahat ng debate ko sa YouTube, i-replay mo, wala kang makakita doon na naghanap ako ng letra por letra. Dahil ako'y naniniwala, wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Kaya hindi ako naghahanap ng letra por letra sa mga nakakatalakayan ko dahil ayaw ko na ako'y hanapan din ng letra por letra. Pero sad to say, marami sa mga nakatalakayan ko hinahanapan ako ng letra por letra. Okay, so hanggang dito na lang tayo bro. Rapid ng alauna. Okay na ba sa'yo yan bro? Hindi akong 70 Adventist kung hindi mo alam. Kaya alam ko kung ano yung sistema ng mga pastor na preaching. Gaya ng mga tanong mo. Hilig kayong lumabas at saka hindi na tanggapin kung ano sinabi. Kanina meron kang litra por litra na tanong. Tapos ngayon sabi mo wala kang litra por litra. Uy! Teka. Nagbibito na kasinungalingan to eh. Prinsipyo ko talaga bro na huwag maghanap ng letra por letra. Sa tagal ko ng mga ngaral, wala pang ni isa hinanapan ko ng letra por letra. Ayan. Ngayon, doon tayo sa litra por litra, tapos iiwas ka naman, sabi mo, hindi litra por litra. Wala. Sirado na isip nito. Yung mga saksi ko mismo, yung mga viewers ko, ang saksi ko mismo, hindi ko kailanman hinanapan ng mga nakakalaban ko ng letra por letra. Kaya yung pagsisinungaling mong yan ngayon, isang ebidensya yan na talaga kayo'y lahi ng sinungaling. Yan mula sa'yo kasi yun ang ginawa mo. Wala akong ginawa kahit i-replay mo. Ito na lang bro. I-download mo ito, i-replay mo, hanapin mo yung part na hinanapan kita ng letra por letra, i-cut mo yung part na i-send mo sa akin. At pag may na-send ka sa akin na talagang binanggit ko, nasaan mababasa letra por letra na sinabi ko talaga yun. Baka yun ang part na putulin mo ha. Nako. Yung talagang mismong part na yun ng video, wag yung itong sinabi kakasabi ko lang. Na sinabi ko yung hanapan kita ng ganun, send mo nga sa akin. Mahalata ako kasi pagkukuparahin ko yung video na yung facial gesture ko na sinabi ko ngayon lang sa sinabi ko before, no? Maglabas ka na hinanapan kita ng letra por letra at na mapapatunayan mong ako ang nagsisinungaling at hindi ikaw. Pero wala kang may padala sa akin. Ikaw ang sinungaling. Ganun lang kasimple yun. Sabihin mo, mabasa ba siya nga ito yun? Basta yan. Sige na bro. Wag ka nang bro, nagpapatutsada ka na lang dahil natalo ka na ngayong gabi. Nabuta tayo mga argumento mo, natuklasan na ito pala ay gawa-gawa lang interpretation. Walang Bible scholar na supporter at niwalayang samahan nyo sa ibang bansa. Kayo ay nandito lang sa Pilipinas, specifically sa Mindanao. O meron man kayo sa Luzon, hindi kasing dami ng mga pari sa Katoliko. Kaya kung meron talagang Kingdom of Priest, hindi kayo tinan yung Vatican. Pag ang Vatican nagmisa, andun mga pari ang dadami. So, ang Kingdom of Priest talaga ay hindi kayo. Kaya ka nagtaka, ba't hindi Kingdom of Priest namin pinangalan niya, napakaraming pari sa amin. Wala na akong magagawa. Ayaw niya ito patigilin eh. Sinasabihan ko siya ng okay na ba to? Hanggang tayo rito eh. Lagpas na tayo. Ang daming binabato na argumento napapasunod tuloy ako, no? So,
Ganito na lang tayo, no, mga kapuntos, at kailangan ko nang ipahinga ang ating programa. Mapapanood to bukas sa sa Punto por Punto. Sige, maraming salamat po sa inyong lahat at kailangan na po natin tapusin ang ating programa ngayong gabi. Ayaw man niya o gustuhin niya, wala na ako doon, basta ang akin lang nailabas ko ng totoo na tayo palang Kingdom of Priest. Nagtaka lang sila bakit Katoliko pinangalan natin. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro, pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw, katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.